here. We are so blessed, Lord God, na tinawag mo kami at pinili, Panginoon. And once again, Lord God, our lives ay binibigay namin sa iyo, Panginoon, this morning, Lord God. Lord, you are so wonderful, Lord God. You are Jesus, our Lord. You are holy God. And once again, Lord God, we welcome you, Lord God, in this place and in our hearts, Father God. And right now, Lord God, Lord, ako po, O Diyos, ay nagpapakumbaba, Panginoon. Let thy words, Lord God, be manifested, Lord God. Not my words, but your words, O Father God. Ang siya pong marinig ng bawat isa, Panginoon. Through me, Lord God, I can do nothing, Lord God, without you, Lord God. That's why we are here, Lord God, asking for your presence, asking for your guidance, Lord God, and asking for your Spirit, Lord God. Father, we welcome you once again and receive all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan nga po natin, Lord. Praise God. Hallelujah. Yun pong the best clap sa offering sa Lord. Okay. Amen. Yes. Ayan. So, sa umaga pong ito, no? So, kung it's my second time to preach the word this year, no? And isa pong pagpapala muli na tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, no? So, sa umaga pong ito, no, I want to share the title of the message I want to give you today is What's Next? Sabihin mo nga sa katabi mo, what's next? No? So, ito pong taon na ito, no, I think this is the last Sunday of the month, last Sunday of the year, no? At papasok na po uli ang taong 2021. Okay? So, and before we proceed sa ating message, no, meron lang po akong gustong isay na story, no. So, may dalawang bata, no, si Juan at si Pedro, naglalakad sila sa bayan, no. Sa isang bayan na punong-puno ng sasakyan, marami po ang tao, no. Kahit social distancing, maingay, ano. At itong si Pedro, sabi niya kay Juan, Juan, meron akong naririnig na kuliglig. Sabi ni Juan kay Pedro, paano mo naman narinig yung kuliglig? Ang lalakas ng sasakyan, ang daming tao, halos di na kita marinig sa sinasabi mo. Hanggang itong si Pedro lumapit dun sa may halaman, no? At habang pinapakinggan niya yung halaman, yung kuliglig na narinig niya, unti-unti niyang nilapitan at tiningnan niya yung halaman. At nakita niya doon sa loob ng halaman, meron talagang kuliglig. Sabi ni Juan, aba Pedro, meron ka pang supernatural na power. Sabi naman ni Pedro, wala. Wala akong pareho tayong normal. Normal ako, normal ang pandinig ko. Wala akong instinct or wala akong kapangyarihan na makarinig. Ito, ang dahilan kung bakit ito narinig ko, kasi importante sa akin yung narinig ko. Okay? Kasi maya-maya biglang dumukot si Pedro ng barya sa kanyang bulsa at hinagis niya yung barya sa karsada. Alam niyo ba, yung mga tao sabay-sabay nagtinginan. Pati si Juan tumingin. Tapos nakita ni Juan, bakit yung mga tao sabay-sabay na narinig yung kalansing ng pera? Lahat sila tumingin doon. Kaya sabi ni Pedro, kita mo na Juan, wala akong supernatural power. Nakikinig lang ng tao kung ano yung importante sa kanila. Naunawaan niyo po yung mensahe? So umaga pong ito, no? Ano bang importante sa atin? No? Sunday after Sundays, no? Sabi ko nga, this is the last Sunday of the year. Marami tayong bagay na naririnig, pero ano yung importante sa'yo? Is this the message? Ito ba yung importante sa'yo? O mas importante ba sa'yo yung pupuntahan mo mamaya? Or mas importante yung iniisip natin? Okay? So marahil, marami kayong naririnig sa labas or marami kayong naririnig sa sarili nyo,
But one thing I ask, and one thing the Lord asks, is you hear God's message. What's next? Okay, sabi mo ulit sa katabi mo, what's next? Ano ba ibig sabihin? Ano? Sabi ko po dito, as part of my introduction, how would you describe your 2020? Okay, mag-reflect tayo sa ating mga sarili. Paano ko may papaliwanag ang aking 2020? Okay? Is there any pain or mistakes that you're hoping to move on? Meron ba tayong mga mistakes? Meron ba tayong mga sakit na move on na? Sabi mo sa katabi mo, move on ka na ba? Ayan. Parang yung mga kabataan hindi pa maka-move on. Okay? Are there victories and achievements you're hoping to reoccur? No? Meron bang mga achievements, meron bang mga nangyari sa buhay natin na gusto natin, do it again, Lord? Meron ba? Nitong 2020? No? Ito po'y personal. Okay? Ano ang plano mo ngayon? Tanungin mo ulit yung katabi mo, anong plano mo ngayon? No? Wala lang. Let life goes, no? Okay lang. Okay? Isa na naman pong bagong taon, 2021, ang papasok sa ating buhay. Marami pong dumaan ng 2020. Okay? At kung babalikan po natin lahat, no? Dito po sa mensaheng ito, no? Mamaya, iisa-isahin po natin paano ba tayo mamumuhay ngayon 2021. And I have 4 things na kailangan natin gawin. No, hindi nyo, kailangan natin. Even myself, ako po ay kailangan ko rin gawin ito, no? Tanungin mo sa katabi mo, sino ka ba ngayon? Tanungin mo yun lang katabi mo, sino ka ba ngayon? Magkakilala pa ba tayo? Hello? Even yung mga nasa tahanan, sino kayo ngayon? Ano tayo ngayon? Ako ba yung dating si Tim? No? Ako pa rin ba yung dating si Tim? O ako na yung bagong Tim? No? Teo na po ang kalimitang natatawag sa akin. Okay? Meron na bang nabago sa buhay natin? Tanungin mo yung katabi mo uli, may nabago na ba sa'yo? No? May nabago na ba? May nabago na ba sa estado ng pamumuhay natin? Or ganun pa rin ba? Easy go lucky, isang kahig, isang tuka. May nabago na ba? Okay. May nabago na ba sa karakter? Ay, marami. Pwedeng good, pwedeng bad. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Okay. Ito bang pandemya, no, yung mga dumaang mga pagsubok sa ating buhay, nakapagbigay ba ng lakas sa atin? O nakapanghina sa atin? Tanungin mo ngayon katabi mo, nanghina ka ba? Hello? Praise God. As we come to this year, alam nyo po, ito po yung aking nakita habang ako po'y nag-aaral ng mensahe. Ang Diyos po ay kumikilos very timely. Naniniwala kayo doon? Ako po ay blessed dahil naranasan ko yung pandemya sa panahon ko. Pero kung imagine niyo kung tayo po ay nasa panahon ni Moses. Kung inabot mo yung panahon ni Moses, ano kayang pakiramdam? Nandun tayo sa panahon, halimbawa, namumuhay tayo sa panahon ni Moses. No? Dumadating yung mga pagsubok. Na-experience nyo na ba yung maraming balang, maraming grasshopper? No? Hindi pa. Pero na-experience natin maraming langaw. Tama? Anong pakiramdam? Parang hindi maganda. Na-experience nyo na ba na may naglabasan ng sakit? Paano kaya sa panahon ni Moses kung nandun tayo sa panahon na yun?
No? Paano naman kung tayo nasa panahon ni Jesus? Sino yung gustong inabot sana niya si Jesus? Hello? Ayaw nyo? No? Yung panahon ni Jesus na nakikita natin, ano kaya gagawin natin nung si Jesus ay nagpipreach, ano kaya gagawin natin kung tayo nandun? No? Tapos makikita natin na lahat ng sumusunod kay Jesus, no? Isa tayo sa disciple ni Jesus, biglang makikita natin si Jesus pinako. Ano kayang feeling? Tayo ba ay lalakas? Hello? Or tayo ba'y katulad ng ibang mga tao doon na wala lang? No? Alam niyo po, time after time, dumadating ang panahon. Ano na pong year? 2021 na. At ako po'y naniniwala, sa sunod-sunod na taon, maraming bagay po ang maaaring mangyari. Tama po ba? At isa po ang pangako ng Diyos sa atin, siya po ay darating. Siya po ay babalik para sa kanyang mga anak. Hindi po ako mag-share about the second coming. No? Kasi sabi nga, walang nakakaalam ng second coming. Pero this time, habang inaantay po natin yung pagdating ng Diyos, ano ba yung dapat natin gawin? Hello? Nandyan ba kayo? Ulitin ko yung sinabi ko. Habang naghihintay tayo sa Panginoong Yesus, ano ba yung mga dapat natin gawin? Kasi sa totoo lang po, hindi ko alam kung napapansin nyo, lahat ng bagay na dumadating sa mundo, paulit-ulit lang. Sinabi na po ng Panginoong Yesus yun sa Biblia. At dito pong babasahin natin, mismong si Jesus ang nagsabi nang may nagtanong na disciple sa kanya, Panginoon, kailan ba mangyayari? Ano bang mga signs? Amen? So as we start, no, pwede po bang buksan natin ang ating Bible? Sa Matthew 24 and 25, no? So dito po ako magdadwell sa chapters na ito. Matthew chapter 24 and 25. And once again, let us open our Bible sa Matthew 24 verse 1 hanggang 13. Okay? Babasahin po natin ito, no, as part of my introduction. Mabilis lang po ako, okay? So Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its building. Okay? Do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. Okay? Sabi ng mga disciple, sinabi ni Jesus sa mga disciple, nakikita mo niyo ba yung mga gusaling yan? Nakita na ba kayo ng gusali sa Israel? Napipicture out nyo ba yung itsura ng temple? No? Kung napipicture out nyo, no, yung malalaking bato, no? At sabi ni Jesus, do you see all these things? Nakikita nyo ba yung mga batong yan? Okay? Lahat ng yan, guguho at walang matitira. Okay? Sa panahon natin ngayon, gumuho ba yung mga templo? Gumuho ba yung mga church? Hello? Yes. Why? Yung mga tao nasa bahay. Nauso ang online. Tama? Yung mga gusali na wala ng value. Tama po ba? Pwede tayong pumunta sa church. Pwedeng hindi. Pero may paraan. In our time. Kasi nung panahon nun, wala pang cellphone, walang video, walang wifi. Ngayon sa panahon natin meron. Ang sabi ni Lord, I tell you the truth, none one stone here will be left on another. Ano ibig sabihin? Wala nang temple. Wala nang gusali. Okay? Tayo ba'y nasa gusali ngayon? Yung iba, yung mga nasa tahanan. Di ba po nasa tahanan tayo? Okay, nandyan ba kayo? Okay? Sabi po sa Tagalog, na babasahin ko po sa Tagalog, tandaan nyo, darating ang araw na wala na riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho.
Okay, verse 3, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo, habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi nyo? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na merong isang disciple na nagtanong sa kanya, ano bang mga palatandaan? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Naririnig na po ba natin ito? Okay? At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Narinig nyo na po ba yan? Kinahiyan na amen sa mga kakarinig. Okay? Na yung isang bansa ng missile, nag-aaway sa territory. Okay? Kung natatandaan nyo po, ang alam ko yung binomba yung Iran. Tama ba? Last few months din, nagkaroon ng protest sa Hong Kong. Hello? Huwag po kayong matakot. Ngunit huwag kayong mabahala, sabi po ng Lord. Dahil talagang mangyayari ang mga yon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, hindi pa daw po yun. Maglalaban-laban ang mga bansa gayon din ng kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Sino pong nakaramdam ng lindol kahapon? Kahapon ba yun? Nung isang araw? Nung isang araw, magnitude 6, no, sa Kalatagan. Okay? Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Okay? Verse 9, sa mga panahon iyon, kapopotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Sino pong naka-experience na ng persecution? Okay? Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Verse 12, ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapat ka ba? Parang ang hina. Sige, sabihin mo kahit malayo. Sigawan mo, tapat ka ba? Hello? Lagi po nating kino-quote itong verse na to. Okay? Sabi nga, meron akong isang teaching na nagawa nito before, matira matibay. Tama ba? Matira matibay. Ang nananatili hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Pero ang tanong, paano? Anong gagawin ko para tayo manatili hanggang wakas? Okay? Sa mga dumaang pagsubok, at naniniwala po kung mas marami pang pagsubok, kaya mo pa ba? Hello? Tanungin mo yung katabi muli, kaya mo pa? Hello? Yes, kayang-kaya natin. At ito pong mga bagay na ito, no? Meron po akong 4 na bagay na isi-share sa inyo. Na dito ko po nakita sa Matthew 24 and 25 na chapter. Doon po sa mga parable na isinight ni Jesus. Okay? Si Jesus po mahilig siya sa mga kwento na may kabuluhan. Okay? Mga parable. Okay? Okay. So, handa na ba kayo? So, let us open our Bibles sa Matthew 24, verse 38. Mag-jump po tayo sa verse 38. Okay? Sabi po ng verse 38, ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikaing, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha
at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong iyon, makinig po kayo, no? May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa, iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Okay? Nakita nyo po yung sabi doon, may dalawang lalaki daw na nagtatrabaho. Yung isa ay kukunin, yung isa ay maiiwan. Tanong mo sa katabi mo, gusto mong maiwan? Parang, okay. Verse 45, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasenggo. Verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mapagkunwari. Dooy tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ano pong ibig sabihin nito? Okay? Kanina sabi doon may dalawang babaeng nagtatrabaho at sabi doon mayroong darating, yung isa ay maiiwan at yung isa ay mawawala. Okay? So, hindi ko po sinasabing yun yung rapture. Wala po sa Bible yon. Okay? At meron na pong sinabi dito sa parable ni Jesus na meron daw dalawang alipin, yung isa nagtrabaho, nadatnan siya ng kanyang master na nagtatrabaho. At yun namang isa, ang sabi doon, matagal pa darating si amo, siya ay, anong ginawa? Inuman, layaw, okay, kung ano-anong ginawa niya. So ano pong first point ko dito? Okay, nakita ko po dito, no? Ang dapat natin gawin, no, para po maging matatag at malakas tayo or matira tayo matibay sa pagdating ng Panginoon. The first thing we should do is to live righteously. Sabihin nga natin, live righteously. Okay. Madali po ba? Mahirap? Hello? Sabi po sa Bible, no? Romans 3:23. Ano pong sabi sa Romans 3:23? Wala pong ni isa ang righteous. Hello? Kahit po ako, no, wala po akong karapatang mag-share about righteousness. Hello? Wala po akong karapatan. But one thing for sure ang sinabi ng Panginoon, no? For all have sinned and fall short of the glory of God. Yung kasunod po, verse 24 kung meron po. Please. Yan. And are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Yung pong righteousness, wala po sa atin. It is only by the grace of God. Okay? Paano po ba yung righteousness? Okay? Meron po akong sinite dito. Okay? So, Ephesians 2:8-9, sabi rin, basahin nga din po natin to, Ephesians 2. Verse 8-9.
Sabi po dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Okay? Righteousness. Pag sinabing righteousness, ano po bang naiisip natin? Kabutihan. Ano? From the word itself, right. Doing the right thing. Magkaiba po yung doing the good thing at doing the right thing. Ano pong mas okay doon sa palagay nyo? Doing what is right. Tama po? So the best example, si Robin Hood. Kilala niyo si Robin Hood? Si Robin Hood ay isang magnanakaw, no? At yung kanyang mga ninanakaw ay pinamimigay niya sa mahirap. That is doing good. Pero ang tanong, is it the right thing to do? Okay? So, righteousness, doing what is right. So, sinight din po ni Jesus dito, sinabi niya, nung panahon ni Noah, maraming tao, kung ano-anong ginagawa, naglalasing, sabi doon, nagsisipag-asawa, okay? Pero dumating ang panahon na pumasok na si Noah sa barko, nalipol po lahat. Okay? Righteousness. Living in righteousness. Ano pong sinasabi ng Biblia pagdating dyan? Colossians 3:5-9. Bibigyan ko po kayo ng mga verses. Okay? 5-9. How to live righteously. Put to death, therefore, no, verse 5, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil, no, desires and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways. Sabi po ni Pablo, lahat tayo ganito. Sino pong hindi ganito? Taas ang kamay. Wala. Kaya nga po sabi ng Lord, for all have sinned. Okay? You used to walk in these ways in the life you once lived. Verse 8, but now, sabi mo nga sa katabi mo, now, you must also rid yourselves of all such things as this. Ano pa yon? Anger, rage. Sino po yung magagalitin? Nadali lang yung ingron sa paa, galit na. Hello? Okay, rage. Malis. Ano yung malis? Malisyoso, malisyosa. Slander. Ano yung slander? Ano yung sa Tagalog? Alam niyo yung slander? Chismosa ang alam ko. No, chismosa, chismoso. And filthy language from your lips. Okay? Verse 9, do not lie to each other, since you have taken your old self with its practices. Verse 10, and have put on new self, which is being renewed in the knowledge in the image of its creator. Okay? Nabasa niyo na po ba ilang beses itong Colossians chapter 3 na to? Nabasa niyo na ng ilang beses? Hindi ko na po tatanungin. Pero tinanong ko pa din. Ano? Yung mga nakalagay po doon sa Colossians na noon, nasabi doon, put off, tanggalin, put to death, patayin natin yung mga yon. Ito bang taon na to? No? Sarili nyo na lang ang tanongin nyo. May nagawa ba akong ganyan nung taong 2020? Hello? Oh, kayo na lang po makakasagot niyan. Tanungin ko ulit. Noong 2019, meron mga bagay doon sa Colossians na yun na nagawa ko pa din. Hello? Kayo na lang din po ang sumagot, personal.
Sa tingin nyo, bakit ba yung mga ganong bagay? Every year, gumagawa tayo ng mga New Year's resolution. Lord, itigil ko na yung yosi. Okay? First month of the year, January. Tinigil mo. February, totally wala na, candy na lang. Okay? March, nagkaroon ka ng problema. Binasted ka. No? Kumuha ka ng yosi. And Lord, pampano lang, pamparelax lang. Okay? Living righteously. Sabihin mo sa katabi mo, living righteously. Hindi ko po sinasabi dito dahil ako po'y perfecto. Pero sabi po ng Bible, Philippians 4:13, I think, I can do all things. Lagi po nating ino-quote to. I can do all things. Ano po sabi doon? Through Christ who gives me strength. Hello? Nawawala na po minsan kasi yung through Christ pag kino-quote natin to eh. I can do all things. Minsan nika-quote lang po nating verse na to pag gusto natin ng promotion, pag gusto natin ng pagbabago sa estado ng buhay natin. Minomotivate natin yung sarili natin para maging positibo. I can do all things. Tama? Tama po ba? But ang tanong, na-motivate mo ba yung sarili ko na kaya kong iwasan tong ganitong pagkakamali? Through Jesus. Kasi ang totoo, sa sarili natin, hindi nyo po yun magagawa. Promise. Hello? Kung wala po ang Lord sa ating mga buhay, we cannot do those things being righteous. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. After the kingdom ng Lord, yung righteousness ng Lord. Bakit kaya? Kasi alam nyo po, no, yung po mga kasalanan yung magpapahamak sa atin. Okay? Sabi po, doon sa binasa natin, hindi natin alam kung kailan darating ang Lord, tama? Paano kung dumating mamaya? Hindi natin alam, ha? Paano kung dumating ang Lord? Am I saved? Or katulad tayo ng isang alipin na sabi niya, matagal pa naman dadating ang Lord. Matagal pa yun. Kasi narinig ko, nabasa ko kanina, science pa lang, pasimula pa lang. Diba? Sabi dun sa binasa natin, pag nakita na natin tong mga lindol, mga iba't ibang pag-aalalaban-laban, ito na yung pasimula. No? Ito pa lang yung nakikita natin. Pasimula pa lang yung matagal pa nga darating ang Lord. Okay? We must live righteously. At magagawa lang po natin itong righteous living once we are in Christ. Hello? Kapag wala ka kay Christ, you cannot live righteously. Ang iisipin mo lang, nakakagawa ka ng tama. You are doing the good thing lang. Tama ba ako? Akala mo, tama na yung ginagawa mo, may respeto ka ng tao, no? Tinatanggap mo, minamahal mo yung tao, okay? Another thing na nakikita natin ngayon, yung lesbian, yung gays, LGBT community. Yes, we have to accept them as human. Tama ba ako? But we should not accept their lies. Amen? Na, hindi, babae ako. Sasabihin niya, brusko, babae ako, babae ang pakiramdam ko. No. Yun po'y kasinungalingan. The good thing, we should accept them, we should love them. Pero yung kasinungalingan na yun, we should resist.
We should tell them na mali yan. Sino magsasabi? Okay? Kahit pa siya masaktan, kung kaibigan mo siya, mali yan. At pwede nating sabihin, hindi mo kakayaning magbago kung wala si Christ sa buhay mo. Hello? I can do all things through Christ. Living righteously. Lagi po nating tatandaan, hindi natin kaya sa ating mga sarili. Even me. No? Kung ako tatanungin, may mga bagay na noon nagawa na natin, na nagawa pa rin natin ngayon 2020, tama? Bakit pa ulit-ulit? No? Pero ang sabi ng Lord, there is a grace. No? My grace is sufficient for you. Tama ba? Ano ibig sabihin nun? My grace is sufficient. Laging sapat ang biyaya ng Diyos. Yung bang kulang, masasabi man nating sapat yon? Hello? Hindi. Sapat ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. No? And there's one thing we should know also. Ang grace ng Lord, laging nandyan hanggat buhay ka. Pero pag ikaw ay namatay na, wala nang grace. Kaya ngayon pa lamang, we should ask God right now, Lord God, no, 1 John 1:9, laging sinasabi, if we confess our sins, He is faithful to forgive us. Hindi po nagagasgas ang salita ng Diyos. Kahit pa ulit-ulit natin tong naririnig or nasasabi. No? Okay? At sinabi na ng Lord, hindi po tayo kinokondemn ng Lord na tayong makasalanan. No, naalala ko yung isang story ng isang babae, no? Isa siyang hostess or prostitute na lumapit kay Jesus, no? Inilapit siya ng mga Pariseo at tinanong si Jesus, Panginoon, sabi niya, Jesus, ayan ay nahuling nangangalun niya sa akto. Okay? At anong sabi ng Pariseo? Diba sa batas ni Moses, ang mga ganyan ay pinagbababato hanggang mamatay? Anong sinabi ni Jesus? Yumuko lamang siya at meron siyang sinulat sa lupa. At ang sabi niya, sige, sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Hanggang sa yung mga tao na wala na, umalis na. At natira na lang yung isang babae. At ang sabi ng Panginoon, meron bang bumato sa'yo? Ito po yung napakagandang sinabi ni Jesus. Neither I will condemn you. Grabe po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. We can live righteously by the grace of God. Siya po'y namatay para bigyan tayo ng biyaya at habag. At yun po ay pwede nating hilingin araw-araw. Amen? At ang sabi po kanina, binasa natin, ito po'y libre. Sinong gusto ng libre? Ayaw nyo? Libre McDo, sinong gusto? Ayaw nyo pa rin? Di ba masarap pag libre? Tama? Yung pagka nag-aya ang mga barkada, oy, libre daw ni, syempre sasama ka, libre eh. Okay? Napakasarap sa pakiramdam at yun yung binibigay ng Diyos sa atin. Libre. Hello? Living righteously. Sabihin mo sa katabi mo, live righteously. Okay? Nandyan pa po ba kayo? Best example po dito, no, ng living righteously, si Job. Tama po ba? Si Job, mayaman. Marami siyang ari-arian. Dumating, sinubok siya ng pagkakataon. At hindi po pagkakataon talaga ang sumubok. Si Satanas. No? Sinabi niya sa ating Diyos, kaya ka lang mahal ni Job, or kaya lang siya mabuting tao, sa righteous, kasi mayaman yan. Tanggalin mo ang yaman yan. Okay, ginawa, tinanggal ang yaman. Nanatili si Job na righteous.
Okay? Hanggang sa anong nangyari, namatay ang mga kamag-anak, namatay ang anak. At pinakahuli, siya po ay nagkaroon ng sakit sa balat. At ang pinakamasakit doon, yung mismong asawa niya sabi, ano, hindi mo po ba itatatwa ang Panginoon mo? Ganyan na yun nangyari sa'yo. Anong sabi ni Job? Sa pagpapala mo lang ba sasambahin ng iyong Panginoon? Siya po ay nagpakita ng paniniwala at pagtitiwala na kaya niyang maging righteous sa tulong ng Diyos Ama. Sa tingin niyo, kung hindi siya naniniwala sa Diyos Ama, kaya niyang gawin yon? So never. Hindi niya kayang gawin yon. So we must live righteously katulad po ni Job. Pangalawang point po, no? Matthew 25. Punta na po tayo sa Matthew 25. Another parable ni Jesus. At ito pong parable nito ay familiar na rin tayo, no? Verse 1 to 13. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins, okay? Who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Verse 6, at midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Then all the 10 virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, give us some oil, our lamps are going out. Verse 9, no, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some yourselves. Verse 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Verse 11, later, the others also came. Lord, Lord, they say, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I do not know you. Verse 13, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour is coming. Okay? Ang sakit pong isipin. Nakakatok tayo sa Lord. Tama po ba? Lord, Lord, nandito ako, at sasabihin ng Lord, hindi kita kilala. Hello? Second thing, we must live wisely. Paano po ba maging wise? Sabi po ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano ba maging matalino? Okay? Isa pong parable din kung paano maging matalino or paano tayo maging wise. Matthew 7:24. Basahin na lang po natin. No? Let Jesus be the foundation of our lives. Okay? Alam niyo po yung istorya ni Sandy at ni Rocky? No? Si Sandy at si Rocky, alam niyo yun? Si Sandy nagtayo ng bahay sa buhangin. Si Rocky sa batuhan. Dumating yung pandemya, dumating yung storm, nanatili si Rocky, yung bahay niya, kasi nakatayo sa rock, sa foundation ng bato. Pero yung kay Sandy, na-wipe out. Okay? Itong 2020, saan ba nakatayo ang pundasyon natin? Kung ang pundasyon natin nakatayo sa mga bagay dito sa mundo, sinasabi ko po sa inyo, you are living foolishly. Kung ang pundasyon ng buhay mo ay nakatuon sa iyong trabaho, you are living foolishly. We must found ourselves, no, sa ating Panginoong Hesus. Yun po yun. At doon po sa parable, ano pong ginawa ng mga 10 virgins? Sila po ay advance mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, advance ka bang mag-isip? Hindi po yung judgmental, magkaiba po yun. Hello? Iba yung advance mag-isip sa judgmental.
yung judgmental, advance din pong mag-isip yon. Tama ba? Hindi pa man, iba na ang isip. Hindi po yun yon. Ang ibig sabihin ng advance mag-isip, nakikita mo yung mangyayari. Kaya anong gagawin mo? Ikaw ay magpaplano, magpe-prepare. Tama po ba? Isang best example, no? Bagamat negative, best example po ay yung mga hold-upper ng bangko. Why? Alam niyo po ba ang hold-upper ng bangko? Nagpaplano yan. Tama ba? Meron niyang plano, meron niyang blueprint nung bangko na papasukan nila. Tapos, paplano niya, dito ka, look out. No? Dito tayo papasok. Dito tayo lalabas. No? Wala tayong gaganyan-ganyan. Nagpaplano sila, buti pa sila may plano. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba may plano? They are wise kasi tinitingnan nila yung mangyayari. Ngayon po ba, tayo ba'y wise? Alam natin darating ang Lord. Anong gagawin natin? Ay, magpapatayo ako ng bahay, darating na si Lord. Kailangan makabili na ako ng sasakyan, darating na si Lord. Kailangan makabili ako ng iPhone, darating na si Lord. Ganyan po ba yun? Hello? We must plan for our lives. Ano bang gagawin ko, Lord, para ako'y masave? At walang ibang gagawin para tayo masave. Maniwala kay Jesus at ano pa? Gawing si Jesus na foundation ng buhay natin. Hello? Kasi alam niyo po, yung pong mga darating pa, naniniwala po ako yung online na yan. Pagdating ng panahon, di na po online yan. Meron na pong virtual reality. Hello? Na ako po mismo, makikita nyo ako sa bahay nyo nakatayo. Tama? Okay? Wala na. Ang mga tao ay magiging tamad na. No? Yun nga pong washing machine, no? Utay-utay. Yung washing machine dati, tutubigan natin, no? I-drain. Tama po ba? Ngayon po, ang washing machine, hayaan nyo lang, pindutin nyo lang ganyan, iikot na, magda-dryer na paglabas tuyo. Hello? Time after time, year after year, kakaroon po ng pagbabago. Pero ang salita po ng Diyos, hindi po nabago kailanman. Yung pangako ng Diyos sa atin at yung kaalaman natin patungkol kay Jesus, hindi po yun nababago. Darating at darating ang Panginoong Jesus. At sabi doon, hindi natin alam kung kailan. Ano pong gagawin natin? We must live wisely. Amen? Nandyan pa po ba kayo? So malapit na po ako. 2 na lang po ito. Okay? Be prepared and watchful. Luke 21 verse 36. Yan po yung living wisely. Luke 21 verse 36. Basahin lang po natin. Okay. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Okay? Be on watch. Ano bang ibig sabihin ng be on watch? Lagi tayong handa, lagi tayong, ano bang tawag doon? Alerto. Okay? Alerto tayo lagi. Hindi yung easy-easy lang. No? Ilang buwan tayong naka-lockdown. No? Ano bang ginawa natin sa bahay? Kumain lang tayo ng kumain. No? Yung devotion natin, still, ganun pa rin po ba? At ako po'y naniniwala at nananampalataya, no? Habang umuusad ang panahon, no? Huwag po sanang malesen yung pagbabasa natin ng Bible. Tinaas ko yung Bible ko, nasa cellphone.
time after time. Sinabi rin po, mawawala ng Bible. Anong sa ulo mong verse? At hindi lamang din po sinasaulo ang verse. Ito po'y tinitake by heart. No? Ang sa ulo mo lang verse, John 3:16. Hindi pa nga sa ulo ang John 3:16. No? Huwag pong malesen yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Kasi po, ito po yung wisdom. The best wisdom that we can have. Yung pong salita ng Diyos. Dito po natin malalaman ang mabuti at masama. Tama po ba? Alam po ba natin to? Alam natin yon, no? Kasi alam nyo po, mas madalas na tayong manood ng Netflix, ng YouTube, no? Mas madalas tayong maglaro ng Mobile Legends. Yan. Okay? Ako nga po yung nagtataka kahit nga po yung mga hindi nakapag-aral, ano? So hindi ko po dinidegrade sila, no. Doon po kasi sa office namin, no, may mga drivers, helpers. So no read no write sila, no. Nagpahinante lang sila ganun. Pero alam niyo, gagaling maglaro ng Mobile Legends. Sabi ko nga sa kanila, daig niyo pa ako maglaro niyan, ah. Kaganon sila lahat sa cellphone. Marunong silang maglaro. Hello? Siguro sa ating mga medyo ang edad pataas ay hindi tayo masyado doon. Pero yung mga kabataan, kita naman natin, no? Yung sa mga Candy Crush lang. Doon sa mga iba. So, you must live wisely. Okay, number 3. Dalawa na lang po ito. Okay? We must live faithfully. Sabihin nga natin, we must live faithfully. Yung Matthew 25 verse 14 to 30, hindi ko na po babasahin to. Ito po yung parable of talents. Alam niyo po yung parable of talents? May isang master nagbigay ng talent or ng gold. Sa isa binigyan niya ng 5, yung isa binigyan niya ng 10, no? Yung isa binigyan niya rin, no? 3 binigyan. Yung 5 na doble niya, okay? Yung 10 na triple niya, at yung isa anong ginawa? Tinago. Binaon sa lupa. At nung dumating yung master, sabi niya, napagkatiwalaan kita sa maliit, no? Pagkakatawilaan kita ng malaki. At yun namang isang triple yung naging produce ng kanyang gold, kinuha yung doon sa isa na hindi nakapag produce at ibinigay pa doon sa pinakamarami. Okay? Sa tingin nyo, unfair ba yun? Parang unfair. Kasi yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 10, yung isa binigyan lang ng isa. Hello? Parang unfair yung life. Ang dami nung binigay sa kanya, dito ang dami, dito mas marami. Doon sa akin, isa lang. No? Pero ang tanong po ito, paano po natin pinanghawakan yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Lord? Okay? Yung ating mga talento, yung ating mga abilidad. Yun po yung mensahe ng message na yon. No? Yung ating abilities, yung ating mga talents, paano ba natin to ginamit? Okay? Pero isa po ang nakita ko dito. No? Living faithfully. Kasi po yung faithfully, katapatan, tama po ba? Faithfully. Pero meron po ako nakitang word doon na gusto ko pong bigyan ng diin pa. Sabi nga ni Bishop, pag sinabing faithfully, full of faith. Tama po ba? Faithful, full of faith. Okay? Doon po sa message na yon, pinaltan ko yung gold ng faith. Kasi di ba ang gold, inihambing din ng Lord sa faith natin. Tama ba? Na ang gold pinapadaan sa apoy para malaman kung siya'y tunay na gold. Dito po sa parable na ito, nilagay ko yung faith. Okay? Ano yung faith natin ngayon? Hello? Ano yung paniniwala natin sa ating Panginoong Yesus? Naniniwala ba tayo sa miracle? Okay? Madaling sabihin.
Pero kung hindi mo pa naranasan at dumating sa punto na meron kang kamag-anak nagkaroon ng sakit, do you believe in miracle? Ako po personally, naniwala talaga ako noon. Sa akin pong asawa. Miraculously, yung pong mga stage 1, stage 2, stage 3, lahat ng stage na yun, nawala lahat yun. Kasi po yun yung pananampalataya ko sa Lord. And time after time, year after year, no? Paano natin hinahandle yung faith natin? Binigyan tayo ng Lord ng 5 faith. Ganito yung faith natin ngayon. Paano natin naalagaan at ipoproduce yung faith na yon? Yung pang faith na yon, itatago ko na lang. Nagiget niyo po yung point ko? Kasi yung isa doon, yung kanyang gold, tinago lang kasi darating daw ang baka mawala pa, magastos pa niya. Yung faith natin ngayon, marami pong Kristiyano ganun. Yung faith nila ngayon, yun na lang. Basta ang aking pamilya ay may faith sa Lord, okay na ako dito. Hello? We must develop our faith year by year. Kasi bakit? Sabi ko nga po sa inyo, marami pa pong bagay ang darating sa atin. Pag nawala yung faith natin at belief natin sa Lord, maniwala kayo sa akin, hindi nyo po may intay ang Lord. Hello? At alam nyo po, ang sinisira ng kaaway simula't simula pa, yung paniniwala mo. Tatanggalin niya yan. May Diyos ba eh? Bakit ka ganyan? O, ang tagal mo ng Kristiyano, ba't sa'yo pa dumapo yung sakit na yan? Question ko po yan noon. Nung kasalukuyan pong asawa ko ino-opera. Lord, kami naglilingkod sa'yo, ba't ganon? Pero alam niyo po, yung faith na de-develop, yung faith na yon habang tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok, no, wag natin i-give up yung faith na yon. Let us believe in Jesus. Kasi marami po ngayon, pagka dumating yung mga problema, nawawala ng faith sa Lord. Lalo na po itong pandemya na to. Marami po pong darating na ganito. Maniwala po kayo sa akin. No? Kasi nung panahon nung unang panahon pa, may mga world war na, meron pang mga Ebola virus na pumatay din noon. Bakit naulit ngayon? And for sure mauulit 'yan. Pero ang sabi ko nga, yung faith natin dapat hindi mawala sa Lord. Yung faith natin hindi dapat tinatago lang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong itago. Sige, sabihin mo sa katabi mo, yung faith mo, huwag mong itago. Hello? I-develop natin. I-produce natin. Okay? Yun po yun. Ibigay ko na lang po yung verse. No? Sabi ko po dito, the more we cultivate our faith, the more we develop our faith. Pag lalo nating pinupurso na yung ating pananampalataya ay idig natin ang idig, no? The more we develop this faith. At sabi nga po, faith comes through hearing and hearing the Word of God. Okay, yan po yung Revelations 2:10, basahin nyo na lamang po. And the best example niyan po ay si Abraham. Tama po ba? Si Abraham po ay punong-puno ng pananampalataya. Okay? Lastly, ito po yung gusto kong i-share sa atin. Number 4, Matthew 25:34 to 46. Basahin po natin ito. Okay? Then the king will say to this on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in.
I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Verse 37, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you as stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Verse 40, the king replied, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Okay, verse 41, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave nothing to drink. So in short, kabaligtaran. At ang sabi po nung king, sabi nung righteous, Panginoon, paano kita tinulungan? Paano kita binigyan? Ang sabi nung king, kung anong ginagawa mo dun sa mga least persons, ginawa mo rin sa akin. Number 4, we must live lovingly. Dito po sa verse na to, no, Jesus talks about how much we care for others. Lovingly, tingnan ko po ang ibig sabihin ng lovingly. At ang nakita ko po, lovingly means with love or great care. Sabihin mo nga, great care. Okay? Sino po dito yung naka-experience ng namalimos? Hello? Lahat tayo. Yung naawa ka, nanlimos ka. Tama ba? No? Ibig sabihin pala nun, kapag ka ikaw ay naawa at binigyan mo siya, yun ay ginagawa mo sa Panginoon. Good thing or right thing? Right thing. Okay? Pero ang tanong po ito, paano naman yung mayayaman? Ako po ang hihingi sa mayaman. Tama ba? Ako ang mamamas ko sa mayaman. Sabi po sa Mark 8, no? For what shall profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Tama ba? Lovingly means great care. Okay? Madali pong mag-care dun sa mga taong less fortunate. Bihisan mo lang yan, bigyan mo ng pagkain, nakatulong ka na. Okay, may care ka na. Pero what if napakayaman? Hello? Kaya mo bang tulungan yung mayaman? In what way? No? Sabi ni Jesus, I think sa Matthew din yun, when he saw the crowd, he felt compassion. Tayo po ba? May compassion ba tayo? Ito po yung gusto kong bigyan ng diin sa atin, no? Lahat tayo nagmamahal. Lahat tayo may care. Pero yung deep care na ang kaluluwa ba nito kapag dumating ang Lord saan? Kasi alam nyo po, sa totoo lang, ako po hindi ko po ine-excuse ang sarili ko dito, ha? Ako po included. Minsan wala na tayong pakialam. Sa totoo lang. Minsan sasabihin natin, no? Ito sinasabi ko minsan, may taong gagamitin ng Lord para sa kanya. What if wala? Ikaw lang. Do you care for them? How can you express your care? Sabi doon, yung lovingly, yung great care. Kasi madaling sabihin, nagkikare ka eh. Pero yung great care, na ultimong kaluluwa niya, meron kang care. Hello? Kasi sabi doon, what shall profit a man if he gain the whole world? Nasa kanya lahat, pero yun namang kaluluwa niya, mawawala. Do you care? I don't care. No? Kasi yun eh. Kailangan po, no, habang naghihintay tayo sa Panginoon, no? Okay?
show love and care by sharing God's blessings and God's word. Okay? Let us show our care to others by sharing the blessings of God. Yung mga biyaya sa atin ng Lord, pera man yan, pagkain man yan. And also, share God's love and God's word. I-share natin si Jesus. No? And I believe, as we go through years and years, itong darating na 2021, ito pong 4 na bagay na ito, we must live in it. Let us live righteously. Let us live wisely. Let us live faithfully. And let us live lovingly. Okay? As a part of a conclusion, no? Okay? Ulitin ko po yung tanong ko kanina. Sino ba ako ngayon? Okay? So, tumingin po kayo muli sa akin at bago po tayo mag-pray. Tanungin natin yung sarili. Sino ba ako ngayon? Ano ba ako ngayon? Okay? Ano ba yung mga bagay na nagawa ko na? May mga great things ba akong nagawa? O meron akong mga worst things na nagawa? Okay? Anong gagawin ko ngayon? Okay? Anong susunod sa buhay ko? No? Ako po'y blessed sa buhay po ni Pastora Rhea, no? Talagang doon ko po nakita nung si Tito Jun ay kasama na ng Lord. Nandun, nakangiti siya, malakas siya. In-admire ko yung ano niya, yung kanyang heart na yun. Na kahit ganun ang dumating sa buhay natin, still, nasa Panginoon tayo. We are living our lives with our God. Okay? Jeremiah 1 verse 5 sabi doon, before I formed you in the womb, I knew you. Hindi pa tayo sinisilang, alam ng Lord kung sino tayo. Ito po'y isang napakaganda at napakasarap pakinggan. No? Kilala na pala ako ng Lord, hindi pa man ako nilalabas ng magulang ko. And as we go through this year, no? Lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Lord, no? Tayo pong lahat ay tumayo, no? Sa gabi ko po kanina, no? We must live righteously. No one is righteous, pati po ako. But it's only by God's grace. We must live wisely. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. We must live faithfully. Yung faith natin, yung belief natin sa Lord, panghawakan lagi natin. And we must live lovingly. Let us care to others. And right now, what's next? Sa buhay natin, anong susunod? Ano yung mga gagawin ko this year, 2021? These 4 things. Let Jesus be the foundation of our lives. Paulit-ulit ko pong sinasabi, maraming mga bagay pa po ang darating. Pwedeng magagandang bagay at pwedeng mas masamang bagay. Pero alam niyo po, yung pangako ng Lord, hindi po nagbabago. Hindi po nag-fail ang pangako ng Lord. May mga promises tayong natanggap sa Lord. May mga personal promises din tayong natanggap sa Lord. Panghawakan po natin yun. Yes, as we come to God right now, no, lalapit tayo sa Lord. Itong 2020, pasalamat natin sa Lord. Madaming nangyari, tama? Pasalamat natin sa Lord. And this year, 2021, hihingi tayo ng tulong sa Lord. We can do nothing. Wala po tayong magagawa. Sa sarili nating lakas, wala tayong magagawa. Let us pray. Tayo pong lahat ay yung makatumikit.
Yes, Jesus. Yes. Hallelujah, Father. Yes. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan, Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Master. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ay banal. Ikaw ay tapat, Panginoon. At kami po, O Diyos, ay hindi. Panginoon, marami kaming mga bagay na nagawa nitong taong ito. Mga napagtagumpayan, Panginoon. Even mistakes, Lord God. Marami pong nagawa, Panginoon, itong taong ito, Diyos. And Father, we are so blessed and thankful, Lord God. Na sa kabila ng lahat ng ito, O Diyos, kami po, O Lord, ay nananatiling sa iyo. Hindi mo kami binitawan, Panginoon. Thank you for that love, O God. Thank you, Lord, for your grace, O God. Thank you, Lord, for everlasting love. Salamat, Panginoon, dahil nananatili kami nakatayo dahil sa iyong biyaya, Panginoon. And right now, Lord God, papasok po ang taon ng 2021, God. Lord, hindi namin kakayanin kung wala ka sa buhay namin, God. Help us, Lord God. Katulad ng pangako mo, O Diyos, that you will give the Holy Spirit, Lord God, and strengthen us and empower us, Lord God, to do great things, Lord God. Father, right now, Lord God, we ask for your Holy Spirit, Lord God. In Jesus' name, Lord. Apart from you, Lord, we can do nothing, Lord God. Kaya muli sa umagang ito, Lord God, nakikita mo ang puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Alam mo ang kalagayan ng aming mga puso sa mga oras na ito, Lord God. Wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon. And this time, right now, Lord God, we ask, Lord God, for your Spirit, Lord Jesus. Draw us near, Lord God. Draw us close to your heart, Lord God. Sinabi mo rin, Panginoon, if we are seeking you, Lord God, ikaw po, O Diyos, ay matatagpuan namin, Panginoon. Lord, every day in our lives, Lord God, ilagay mo sa aming puso, Panginoon, yung desire, Lord God, na makilala ka pa, Panginoon. And Lord, hindi po kami maniniwala sa anumang bagay sa mundong ito, Panginoon, sapagkat ikaw, Jesus, ang tanging paniniwalaan namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw, Jesus, Lord God, ang aming Diyos na makapangyarihan, Panginoon. And we believe in you, Father God. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa umagang ito. Thank you, Lord, for your word. Thank you, God, sa bawat puso namin, Panginoon, na bukas sa iyong salita, Panginoon. And Lord, we believe, Lord God, that these words, Lord, will be a rema, Lord God, in our hearts. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan, Panginoon. And once again, Lord, we ask your help, Lord God, na magampanan po namin yung kalooban mo sa buhay namin, Lord God. We ask your help, Lord God, na patuloy, Lord, na magawa po namin itong mga bagay na ito, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. That we must live righteously, Lord God. We must live wisely, Lord God. We must live faithfully, Lord God. And we must live lovingly, Lord God. Help us, Lord God. In Jesus' name, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa umagang ito. We give the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Ayan po, salamat po sa Panginoon po sa ating narinig ngayon po. Kaya dito po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Ano po, sabi nga po dito sa aking quote po, itong chapter 2 ng 2 Corinthians chapter 9, ang sabi po kasi dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Dito po, alam na po natin sa 2 Corinthians, ang tinutukoy po dito, yung pagbibigay ng kaloob po doon sa mga kapatid. Ano po. Pero, kung i-connect po natin sa pagbibigay natin sa Lord, minsan maraming tao po kasi gusto maraming anihin, pero kakunti yung itinanim. Diba po? Kung sa magtatanim bilang kami po, alam niyo po, ito din po yung naging life verse ko sa pagtatanim sa pagkahalaman. Kasi kung kakunti naman ang tatanim ko, wag ko nga aasa na marami akong aanihin. Diba po? Kaya sa aking pagtatanim po, yung bilang i-connect ko lang po dito, kaya ang ginagawa ko, hindi ako nagtatanim ng isang crop lamang, kundi multiple crop pa yung itinatanim ko. O iba't ibang klase. Kasi kung bumagsak man yung isa, ay mayroong aani dun sa kabila. Amen po ba? Minsan marami tao kasi isa lang yung tinanim mo, tapos gusto mo marami kagad yung ani. Minsan gano'n, nagtatampo sa Diyos, Lord, bakit ganito? Ginawa ko naman to, pero bakit ganito lang yung tatanggap ko? Pero ang tanong nga, sabi nga, kailan daw panahon ng pagtatanim? Ito, panahon ito, maganda magtanim. Diba? Maulan sa literal, ito, magtanim, panahon. Amen po ba? At ito, darating ang tag-init, ano yung magandang itanim? Diba? Lahat ng lumalamas sa lupa, ayun yung pinakadabis na itanim. Kasi kung mamatay lang sila. Kumbaga sa atin, sa pagbibigay natin ng pagbabalik sa Panginoon, linggo-linggo, ito sa ating pagsamba natin, ito yung panahon na masarap magtanim sa Panginoon. Amen po ba? Kasi alam natin na yung Diyos na nagbibigay, sabi nga, yung Diyos daw yung nagbibigay ng binhing itatanim eh. Di ba't nagpapalagon ito? Amen po ba? Kaya sa atin, ibig sabihin po nun, lahat po ng ating tinatanggap na material o financial man ito lahat, ay galing po sa Diyos. Amen po ba? Kaya sa atin, nararapat lang po na may balik natin yung bahagi na yon sa ating Panginoon. At kapag nagawa po natin doon, marami po tayong aanihin. Amen po ba? Aani po tayo ng kagalakan, aani tayo ng pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya. Amen po ba? Saka po yung material na pagpapala. Amen po ba? Kasi ang tinitingnan sabi ng Lord dito, yung sabi nga yung kusang loob yung puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya tayo, itong buong ito, mayroong principle din ng Lord, yung unang kita natin ng buong taon, diba? Kailangan may bagay po natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa atin, sabi nga po ng verse 8 po dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagpapagkawang gawa. Amen po ba? Kumbaga sa atin po, mas marami po tayong magagawa. Amen po ba? Kaya minsan limitado tayo sa ating pagkilos, sa paggawa, kasi yung ating itinatanim sa Diyos ay kakaunti. Amen po ba? Kaya gawin lang po natin sa Lord at ipakikita naman po ang Panginoon ng yung bawat pinagkaloob natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya sige po, tayo po ay yumuko. Panginoon, salamat po sa bawat salita na narinig namin kanina sa ginamit Pastor Tim, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At dalangin namin sa susunod na taong ito, Lord God. Naniniwala kami na yung aming puso, kami lagi ng bagong puso. I-renew mo ang aming kaisipan. Baka yung aming kaisipan ay ng mga nakaraang taon pa. Dalangin namin, Lord, itong bagong taon, bigyan mo kami ng bagong kaisipan, Lord. I-renew niyo po. At bagong puso, Panginoon, ang nais namin upang, Lord, upang patuloy kaming makasunod sa iyong kalooban, patuloy kaming maunawaan namin lagi ang iyong salita sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat isa na magbibigay ng iyong kaloob. Ay pagpalain niyo po, Panginoon. At ito po ang aming dalangin, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. So sige po, tayo po manatiling nakatayo. Let's sing a song to the Lord as we end this service, no? Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Let us sing. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ang aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Kilala mo ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may ang aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng salitang aming narinig, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na inaangkin namin, Lord God, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak at ang pakikipisan ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ang sama-sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.